Bilang pagkilala sa kontribusyon ni Dolphy sa sambayanang Pilipino na tila lalo pang tumitingkad sa kanyang pagpanaw, idineklara ng Malacanang ang July 13 bukas bilang National Day of Remembrance para kay Dolphy. Sa burol ng yumaong hari ng komedya, patuloy ang pagdagsa ng mga tagahanga, kilalang mga personalidad man o ordinaryong mga mamamayan. At live mula sa The Heritage Park sa Taguig City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, tunay na hindi matatawaran ang napakalaking kontribusyon ng ating hari ng komedyang si Dolphy sa larangan o sa industriya ng show business at sa ating buong sambayanan. Kaya naman hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring patid ang pagdating ng mga nakikiramay at nagbibigay pugay sa kanya. Pasado alas 5:30 nang makarating dito sa The Heritage Park si Pangulong Noynoy Aquino. Kasama ng ilang miyembro ng gabinete, sinalubong siya ng mga kaanak ni Dolphy at ng longtime partner nitong si Shasha Padilla. 15 minutong nanatili ang Pangulo rito. Sandaling nag-alay ng panalangin para sa yumaong Comedy King pagkarating. Matapos ito'y mahigit 5 minuto rin silang nag-usap ni Shasha. Idineklara na rin ang July 13 bilang National Day of Remembrance para bigyang pugay ang hari ng komedya. Hindi ito inaasahan ng mga anak ni Dolphy kaya't bahagyang naging emosyonal ang magkapatid na Epi at Vandolph nang mabalitaan ito. Pero dinaan pa rin nila sa biro ang kanilang sagot. Libre na kaya gasolina namin noon. It's really an honor for of course for the family to have a day like that, no. I don't know, it's probably ang hirap eh. I'm speechless talaga ako eh kasi I don't know, I never really it never really crossed my mind. Be given that kind of so much. Thank you. Hindi na nagbigay ng panayam sa media ang Pangulo pero sa isang ambush interview sa Coconut Palace, sinabi niyang sangayon siya na gawing national artist si Dolphy. Pero aniya dapat ay dumaan ito sa tamang proseso. May nakabinbin daw kasing kaso sa Korte Suprema na kinekwestiyon ang pagkakaroon ng shortcut di umano sa paggawad ng National Artist Awards. Bumisita rin pasado alas 7 ng umaga kanina si dating First Lady Imelda Marcos. Si Senador Lito Lapid naman inalala ang pagiging stuntman at extra niya sa pelikula nang una niyang makilalang Comedy King. Nung araw pa kasi extra lang ako, kasama ko na yan eh. Tsaka yun nga, idol ko siya, pakabait niya, lalo sa mga pamilya niya. Di raw niya inakalang kalaunay magiging tandem sila sa dalawang pelikula, ang The Best in the West 1 at 2. Hindi mo akalain, pero pagdating sa camera, lagi akong nate-take 2, nate-take 3, dahil kasi natatawa talaga ako dahil wala sa rehearsal yun eh. Muli ring bumisita sina Tape Incorporated executives Malucho Afagar at Tony Toviera. Jessica, nakiramay din ang mga mag-asawang sina Carmina Villaruel at Zoren Legaspi, Mother Lily, mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, Eddie Gutierrez at Annabel Rama, Bibi Gandang Hari, dating Senador Ernesto Maceda at child wonder na si Nino Mulak. Ang nakatakda sana, Jessica, na misa kaninang alas 6 ng gabi, mag-aalas 8:30 na nagsimula at gaya nga ng sinabi mo ay inaasahang susundan ito ng eulogy. Samantala bukas naman magpapatuloy ang public viewing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa labi nitong ating hari ng komedya na si Dolphy at sa linggo naman nakatakda siyang ihimlay. Jessica, okay, sa huling hantungan. Marisa, nakikita natin sa live video mula sa loob ng chapel. Mugtong-mugto ang mata ng lahat ng mga malapit kay Dolphy. At ito nga ay binabasbasan ng kanyang mga anak, mga kaibigan, mga miyembro ng pamilya, ang kanyang kabaong. Tama, Jessica. Ito nga mga pagkakataong ganito ay talagang hindi naiiwasan na talagang maiyak, maluha, talagang i-express nila yung kanilang pagluluksa. May mga pagkakataon gaya nung kanina na nakausap natin si Epi at si Vandolph na dinadaan nila sa biro yung kanilang pagsagot sa ilan sa ating mga katanungan. Pero ang katotohanan dyan, Jessica, ay hanggang ngayon daw, hindi pa rin nila natatanggap. Parang hindi pa rin talaga totally nagsisink in itong
pagkamatay o pagkawala ng Hari ng Komedya na kanilang ama. At parang iniisip nga raw nila ay parang nandyan lang sa kabilang kwarto itong si Dolphy. Ang pinaka-mamimiss daw talaga nila sa kanya yung kanyang scent, yung kanyang amoy, yung kanyang boses, yung kanyang pagkanta-kanta. At higit sa lahat, kapag nalulungkot daw sila, talagang parang laging naroon at alam ni Dolphy yung mga comforting words na sasabihin sa kanyang mga anak kapag sila may problema. Kaya talagang gaya ng nakikita natin dyan, maya't maya ay naluluha sila at talagang nagluluksa sa pagkawala ng Hari ng Komedya. Jessica? Okay, Maris, ulitin lang natin yung arrangements, no, para sa mga kababayan natin na gustong magpunta dyan sa The Heritage Park. Alam mo naman, may kalayuan yan. Sayang kung pumunta sila tapos na pala yung public viewing, no? It's from 8 a.m. to 3 o'clock. Bukas at Sabado, di ba? Tama? 2 more days. Tama, Jessica. For public viewing. At sana, wag na lang nila hintayin yung eksaktong 3 p.m. na darating sila rito right before mag 3 p.m. dahil medyo stricto talaga yung pinatutupad na window para sila makabisita at makita nila yung labi ng Hari ng Komedya. Kapag talagang alas 3 na, kanina nakita natin talagang inihinto na kasi kailangan na siyang bihis at i-retouch. Pero bagamat meron tayong naririnig na posibleng baka mabago yan sa Saturday, wag na rin tayong umasa doon. Talagang sundin na lang yung window na 8 a.m. hanggang 3 p.m. para siguradong makakapasok sila, Jessica. Maris, may final plans na ba for Sunday? Ang binibigay lang kasi at 3 o'clock daw. Yun ang simula nung paghahanda, no? Para sa burial ni Mang Dolphy. Oo, Jessica, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring ibinibigay na eksaktong oras kung ano ang oras ng kanyang libing. Ang hinihiling sana ng kanyang mga kaanak ay gawing pribado itong libing para sana maging very solemn at mapanatiling taimtim ang naturang libing. Ang sinasabi kanina sa atin ni Epi, bagamat hindi naman daw sila yung talagang magbibigay ng final decision, ay napakalaki ng kanilang pamilya, napakaraming mga kaibigan at Maris, talagang yung putulin muna gustong kita kasi kiramay. mukhang maganda itong kinakanta ng choir doon sa ongoing na sige, necrological service para kay Mang Dolphy. Pakinggan po natin. Oh, okay. May technical problem po mula sa loob ng chapel at hindi po namin maiparinig sa inyo. Kinalulungkot po namin ang pagkanta ng choir para sa necrological service for Mang Dolphy. Eto. Okay. bahagi ng necrological service para sa Comedy King na nagaganap kasalukuyan sa loob po ng chapel ng The Heritage Park sa Taguig City.